Isa sa favorite ano? Good morning! So, ang isa sa favorite breakfast ni Joseph ay French toast. May problema kami kasi available lang namin na tinapay sa ngayon ay pandesal. So, tatry natin kung pwede maging French toast ang pandesal. So, ingredients natin, pandesal, butter, mixture of 1 cup of milk, 1 egg, 1/4 teaspoon ng cinnamon, 1 to 2 teaspoon ng sugar, tapos lagyan lang ng mga pinch of salt. Tapos slice lang din natin ng half para ma-flat siya. Alam nyo, itong pandesal na to, kalasa nung nabibili sa atin na pandesal. Tapos ito pa yung tipo na kahit ilang araw na, malambot pa rin siya. Kaya kung taga dito din kayo sa Edmonton at malapit lang kayo dito sa 127 Street, try nyo itong puntahan yung bread house dito. Pagkatapos nating hiwain to, maglagay tayo ng oil at siguraduhin natin mainit yung pan bago natin ilagay yung tinapay. Ay, may naalala ko. Ano? Mga 20 years ago, ay, ang tanda ko yung katabing bahay namin, bakery siya. So, magigising ka na lang sa umaga, ang bango-bango nung maaamoy Tapos, mo. Mabilis silang ma-sold out sa pandesal. Tapos, mas naging mabenta sila nung nagkaroon sila ng cheese bread. Hindi yung cheese bread na usually na nakikita natin na para siyang monay na pa-oval. Tapos, may melted cheese sa loob. Grabe yung pila sa umaga kapag makikita Hindi pa kasi masyadong uso nun yung social media, kaya parang yung mga nakakaalam lang nun ay yung mga taong mga nakatira lang dun sa paligid. At kalapit na barangay. Ngayon makikita mo na sa social media kung saan yung may mga sikat at masasarap na pagkain, na tinapay, na ulam, yung mga ganun. Pero ayun, isang bakery na yun talaga sa mga hole in the wall na marirecommend mo talaga. Kung di ako nagkakamali, ang pangalan ng may-ari na yun sila Ate Marilyn. Shoutout sa'yo Ate Marilyn kung nasan ka man ngayon, namimiss ko na yung mga tinapay Tsaka niyo. Naalala ko, meron sila kasing panadero noon. Naalala ko yung panadero nila, kaya pala masarap ay si Tatang. Ay, sumalangat nawa ang kanyang kaluluwa. Buhay pa kaya siya? Tapos tinanong mo kung buhay pa siya. Ano? Kasi 20 years ago, matanda na yun. Sobrang tanda na. Ewan ko kung buhay pa si Tatang. Kawawa naman si Tata. Kada makikita ko kasi yun, nagsisigarilyo eh. Tapos super payat. Pero wag kang bibigat ng mga minamasa niya. Ang dami. Pag nakita mo kasi siya, hindi makakalaing yun yung trabaho niya. Pero ang alam ko, si Tatang lang yung nagmamasa at mga nag-shape nung tinapay. Sila Ate Marilyn na yung bahala dun sa luto at benta nung tinapay. Pero alam mo, ang daming natulungan ng bakery na yun kasi ang dami niya nabigyan ng trabaho. Pero hindi lang trabaho, marami ding nabuong pag-ibig doon. Well, sinabi na ba ng bakery na yun? Ang daming nangyayari. Hindi nga kasi yung isa Ano ba kasi yun? sa empleyado ng kuya ko, doon nakakilala siya ng tunay niyang pag-ibig. Ano pangalan? Shoutout sa'yo, Richel. Si Bachi. Oo, si Bachi, tsaka si Kuya Sam, doon namuo yung kanilang pag-iibigan. Bakit panadere si Kuya Sam? Minamasa niya si Bachi. Hindi. Ano? Kasi si Bachi, naging tendera dun sa bakery. Tapos doon na siya na tumira ng mga ilang linggo or ilang buwan. Ayun, gabi-gabi nang niligawan ni Kuya Sam. Anong ginagawa ni Kuya Sam? Gabi na. Nililigawan nga. Ano? Binibigyan niya ng pandesal? Hindi, nag-uusap lang sila. Baka kung kwentuhan, gano'n. Ano sinasabi ni Kuya Sam? Hindi ko alam. O ano, Bachi, Richel, mag-comment ka kung paano kayo nagkakalala ni Kuya Sam, kung paano kanya minasa. Yan ang minasa, hindi nga minasa. Hindi ba? Kung paano kanya turuan masahin. Hindi. Alam mo, napapagod ako sa'yo. Wait lang, hindi na ako makahinga, kakatawa. Ay, pagod ako. Nagsimula sa tinapay, tapos naging love life na nila Kung Bachi. san ka kasi napunta. Nagluluto lang naman ako dito ng almusal natin eh. Tapos kung ano-ano na yung nakwento ko. Sumubos mo yan? Bakit? Big up.
Ah.